Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay inaalala natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon at sa ating pag-aalala sa kanyang pagkabuhay. Let's just lift His name on high. He holds the
He lives, I can face tomorrow because He lives. No fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Praise God. You know, as we commemorate the resurrection day of the Lord Jesus Christ, you know what? Do you know that the resurrection is the ultimate victory where Jesus Christ has really accomplished His mission? You know, many people thought that when the Lord Jesus Christ was on the cross, at sinabi niya po doon na it is finished, sabi nila, yung mission accomplished. Hindi po doon ay na-accomplish niya yung substitute, yung pagbabayad sa atin. Pero actually po, brethren, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, according to Paul, St. Paul, that kung wala pong resurrection, everything that we do is futile or useless. Even our preaching, you know, yung lahat ginagawa po natin, even our faith is useless kapag ka po walang naging resurrection, sapagkat during that time some people are questioning, do not believe in resurrection. Pero pinasabi ni Paul, abay, kung walang resurrection, wala lahat ito. Lahat ng ating ginagawa dito ay sayang lamang, at ika nga, mas yung kasalanan natin ay nandun pa rin. Imagine kung wala yung resurrection, ha? At sinabi niya, at tayo ang pinakang kawawa kung walang resurrection. But the good news, my dear brothers and sisters in Christ, ito po, sa Matthew 28:1-6, after the Sabbath, at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene, the other Mary, went to look at the tomb. Yun, punta sila dun sa tomb. There was a violent earthquake of an angel of the Lord, and the angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. So, pinanggal po yung harang, ika nga po, sa kanyang burial place. His appearance was like lightning. Si Jesus po ito, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. No? Parang nanginig sa takot, ika nga po, hinimatay. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here, sabi nito. He has risen. Praise be to God. Woo! Mabuhay ang Panginoong Diyos. No, ha? He has risen, just as He said, come and see the place where He lay. That is the good news, because Jesus Christ has resurrected. Praise be to God. No, ha? He is alive. Amen po ba? And because of that, He has accomplished His mission. Siya po ay nasa mission. No? Sabi nga niya, as the Father has sent me, so I have sent you. So God the Father has sent Him here on a mission. And what are this mission? Isa-isahin po natin to. But before that, let's pray for a while. Lord, salamat po ng marami, Panginoong Diyos, sa pagkakataong itong muli. Binigay mo sa amin, O Father God, to hear your word, O Father God. My prayer, O Father God, be my lips, be my mind. Let every words that will come out in my mouth be your words. Lord God, I pray for your wisdom, knowledge, and for your anointing. Please open our spiritual eyes, ears, and even our hearts, O Father God. May all the listeners, O Father God, really, O Father God, come to the truth, and the truth will set us all free, O Lord God. But Lord, whatever we say here, whatever we do, may it bring glory to your name as we give you all the glory, the honor, and the praises, O Lord God. Thank you. So, ano nga po ba itong mga mission niya? Ako, sabi ko nga po, ang ating topic is mission accomplished. Ano ba yung mission na yun? Jesus Christ came here on a mission, and what are this mission that He has accomplished? Number one,
He came to reveal the Father. Mahalaga po ito, no, ha? Sapagkat unang-una po, in Exodus chapter 25, pag nakita po niyo yun, when Moses was introducing God to them, no, there was fire and earthquake, and when the Lord sounded, no, takot ang mga tao. They see God as a consuming fire. Parang takot na, sabi nga ng mga tao, don't let Him talk to us anymore like that, or let Him talk to you only. They were filled with fear. But when the Lord Jesus Christ came, sabi niya rito, if you knew me, you would know my Father. You will know my Father also. So through Him, He became sabi nga sa He is the image of the invisible God. Sabi ito, I am the Father, I and the Father are one. Medyo baka nalilito tayo. Tapos sabi pa dito, sa John 14:11, I am in the Father, and the Father is in me. How's that? Well, you just go to John chapter 1, verse 1. Sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So we have to remember, brethren, kasi sometimes we picture God as the old man, gray hair, ganyan, no, matanda, ano. No, God is Spirit. That's why we don't know, but all of Him is glory and majesty, and not only that, everything in Him is God, of course, no, ha? And one of them is His Word. And in verse 14 in chapter 1 of John, it says, that Word became flesh. Doon po, naging na ito, ng tao na ito. So anyway, pero from the very beginning, nandun na siya, no, ha? Sabi nga doon sabi sa Bible, dito sa Colossians, no? If you will read Colossians, no, ha? He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him, all things were created. By Him all things were created, through Him and for Him. So, meaning to say, everything, talagang siya po ang nandun. No? Because He's the Word of God. Let there be light. Let there be things like that. So, everything through the Word, nagkaroon po ng creation. No? But, there was a time that He became the flesh, He became Son. No, ha? Bakit po ba siya naging tao? Of course, para po nga po iligtas ang sang katauhan. No, ha? He has to save mankind. And to save, well, siya po ang magbabayad eh. Dahil ang tao nagkasala, kailangan tao rin ang magbayad. Kaya nga po siya naging tao. Okay? Naging tao siya upang pagbayaran. Hindi naman angel cannot pay them. Even the animals cannot remove our sins. Only a human being, but He needs to be perfect. That's why He was sent here. He was the only guy who walked in this world without any sin. Yun nga po. Pero from the very beginning, na-prophesy na po, no, ha? Siya from the very beginning, siya ay Word of God. Pero it was prophesied already sa 2 Samuel 7:14, sa 2 Chronicle 17:63, sabi po ito, I will be His father, and He will be my son. Kumbaga sa ibang pinoprophesy po doon sa Bible that I will be your father and you will be my son. If you will notice, will. There is future pa po ito because before the Lord Jesus Christ, He was prophesied already. Pinoprophesy na siya ay magiging, ang Diyos ay magiging tatay at si Jesus ay magiging anak. Yun nga po yung word na yun. Ganon din sa Psalm 2:7, you are my son, today I have become your father. Now I become your father. So you are my son. Ha? So again, mga future po ito bago pa dumating si Jesus. At ganun din po mga kapatid sa sa Biblia sa Psalm 110, no, ha? When in Matthew 22, when the Lord Jesus Christ asked the Pharisees, sino ba ang tatay ng Misaya, sabi ganoon. Ang sabi nila si David kasi sabi niya how come David said, sabi niya ganoon, the Lord said to my Lord, okay, sit at the right hand of a father, sit on my right hand and I will make your enemy your footstool. If you will notice, the Lord said to my Lord. So, the Lord, God the Father, said to my Lord, which is the Lord Jesus Christ. So, meaning to say, even from there, brethren, pinoprophesy na talagang si Jesus Christ is going to come. And
yun nga po ang nangyari sa verse 14 ng John chapter 1, He became flesh. That is the time. Okay? So sana po naging malinaw sa inyo na talagang from the very beginning kasama siya. Kaya lang nung naging tao siya doon na prophesy na siya ay magiging anak. Yung word of God na yun, which is the Lord Jesus Christ. Okay? So sana po yung naging malinaw. Okay? And again, po doon yung pagkakilala sa Ama na isang talagang tunay na isang compassionate and forgiving God. No? Ay pinakita po yun siguro sa prodigal. Yung sa prodigal of the, sa parable of the prodigal son, okay? Na nung nagkasala yung anak niya, di ba, nag-backslide, pero nung bumalik po, ask for forgiveness, you can see the I think that's the best picture of a compassionate God, a compassionate Father. Talagang how He was able to bring back the Son to Him. Praise be to God. Okay, number 2, He came to redeem fallen mankind. Ano ba nangyari sa redeem? Ang redeem po, ibig sabihin, tinubos. Okay, you redeem, no ha? And sabi nga, Jesus Christ died as a ransom for many. Ransom. Ano ba yung ransom? Yun po ay binabayad, halimbawa, para kung may tutubusin ka. Kasi ang redeem tinutubos eh. Bakit po? Sapagkat kung nagkasala tayo, God created us in His own image. In His own image, He make us the ruler of this world, of this earth. We are the first fruit. We are become fruitful. We will multiply and we will be overcomer. Pero anong nangyari? Because they sinned. Okay? Yung na-abdicate po yung rulership na yun nabigay kay Satan. Kaya sabi sa Bible, he is the God of this world. Small g, is God of this world. No, ha? Siya na ngayon ang naibigay sa kanya. But when the Lord Jesus Christ died on the cross and rose from the dead, anong nangyari? He was able to redeem it. Nakuha niya sapagkat He was killed. Sapagkat ang kamatayan po ay doon sa mga nagkasala. Si Jesus hindi nagkasala. So He was able to give it back. Okay, nakuha niya. Natubos po tayo doon sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Yun po ang ginawa niya eh. Nang tinubos niya tayo at yan. Kaya praise be to God for those who have received the Lord Jesus Christ, where you have found now. You were lost, now we were found. Okay? So ano pa? Number 3, He came to revive the faltering hope of those who were looking for the Messiah. So meaning to say, sapagkat during that time, mga kapatid, talagang they were looking for the Messiah. Messiah is a Savior. No? They were under the Roman rule. And in their prophecy, sabi nga po rito sa prophecy sa Isaiah 9:6, this is their Messiah, for to us a child is born. At kung kinikwenta nila, talagang dapat na dumating na. To us a son is given, and the government will be on His shoulders. And He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Siya na nga po, yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang, nasaan ba siya? Well, sa John 1:41 po, sabi nga ni Andrew kay Peter, we have found the Messiah. Andun po, dumating ang Messiah, hinahanap nila. Kaya lang yung mga Hudyo ay hindi nakita ito. But praise be to God for us, okay? That we have found the Messiah. It was revealed to us by the Lord Jesus Christ. Number 3, He came to offer His life as a sacrifice on the cross for our sins. Diba? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, He who has no sin becomes sin for us, so that we might become the righteousness of God. Ito po yung substitute. Instead of us being punished, God received all those punishment. Okay? And He was able to endure it, sabi nga sa Bible, di ba? Fix your eyes to Jesus, the author and finisher of your faith. For the cross, for the joy set before Him, was able to endure. Ano ba yung endure niya? Yung punishment po. Kasi siya na yung nag-substitute sa atin, imbis na tayo ang maparusahan, inako niya lahat ito, mga kapatid. Sabi nga sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross. Okay, dinala niya lahat so that we might die to sins and live for righteousness. So, dapat, okay, by His wounds you have been healed. Okay, dati po talagang, we are sick spiritually, but by His wounds we are healed. Amen? And we can ask even healing from the Lord. Amen po ba? What else?
He came to introduce us to the power of the Holy Spirit. You know, before the Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, very big. Ika nga po, malabo, hindi pa masyadong malinaw sa kanila until the Lord Jesus Christ came and He is promised to us. No, ha? I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Sinabi niya sa mga disciples siya, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. Yun na nga po, we become the temple, okay? Remember, God, isang God natin well, anyway, the Holy Spirit. And during the Pentecost, nakita niyo naman po, when the Holy Spirit dwell on them, they receive power, and because of that, they took the world upside down as they preached the good news, mga kapatid. And today, praise be to God, you have the Holy Spirit. You accept the Lord Jesus Christ, you receive the Holy Spirit, you ask for it, and the Holy Spirit will be with you to guide you, to lead you, and to help you. Praise be to God. What else? He came to show us how to love and forgive one another. Okay, so anyway, yan mahalaga po ito, that even in the Old Testament, talagang doon mata sa mata, ngipin sa ngipin, ika nga po, But dito po, tinuro niya, Then Peter came to Jesus and asked the Lord, how many times shall I forgive my brother and sister for sins against up? Sabi, up to 7 times. Usually sa kanila po kasi 3, but this time 7 times. Parang dinagdagan na ni Pedro, but Jesus answered, I tell you not 7 times, but 77 times. But if you will, 77 times, meaning to say only unlimited, okay? We need to forgive and forgive. As Christians, my dear brothers and sisters, the promise of God, if you forgive those people who have wronged you, your Father in heaven will forgive you. But if you will not forgive, your Father in heaven will not forgive you. That's why we need to forgive and we need to love one another. Okay. Number 7, He came to leave us the truth and teachings to He came to leave us through katotohanan and teachings to transform our lives and prepare us to meet Him in the future. Talagang ika nga po yung mga sa Biblia, and one of God used is Saint Paul. If you will notice, he was incarcerated o siya po ay nakulong. At dahil nakulong siya through the inspiring by inspiration of the Holy Spirit, nakapagsulat po siya at maraming mga teaching doon to teach us. At sabi nga po sa Ephesians 4:13, the Lord gave us pastors, teachers, evangelists, apostles, and prophet. Why do you think God gave us? For us to grow spiritually until we reach the maturity of our Lord Jesus Christ. And even in Romans 8:29, God has chosen us, even the creation of the world, for us to become like His Son, okay? And those teachings, because here on earth is just a preparation for eternity. And that's why here He was saying, peace I leave with you, my peace I give you. So that's what He was teaching us. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. As He has said in Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, okay? Because God wanted us to have peace. Do not be anxious, but by prayer, petition, with thanksgiving, present your request to God. Give it to God. Then the peace of God, which transcends all understanding, will what? Will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Okay, that's His teaching, okay? So praise be to God. What else? He came to teach us how to pray. Before when we pray, and even some religion, they pray, they just memorize it, they have mumbled it, repeatedly, pare-pareho lamang po. Pero, being an example of the Lord Jesus Christ, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to a solitary place where He prayed. That's what He taught us, how to have one-on-one with the Lord, okay? And to really commune with Him. Not only that, then one day Jesus was praying in a certain place. When He finished, one of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples.
Then, He taught them, our Father. But that is just a pattern, okay? Hindi po yung, ang inaano lang doon kung paano makipag-usap sa Ama. And because we have now an access, because of what He did on the cross, we have now an access to the Father. So, hindi ka na po kailangan dumaan pa sa mga kamag-anak ni Jesus. You have to go directly because He is the only one that is omnipotent, omniscient, omnipresent, because He is the only one who is God who can hear your prayers. Okay, so please, he taught us how to pray, and I pray that you are always praying, because when you pray, this is an expression of your faith, and at the same time yung prayer po, you become God conscious. Okay, medyo malalayo ka sa mga tukso if you keep on praying. Number 9, He came to give us assurance of life after death. Woo! Ito maganda, assurance of salvation. Ika nga po, no, ha? Na merong buhay na walang hanggan pagka namatay. Maraming mga tao takot na takot sa kamatayan kasi hindi nila alam kung ano ang susunod. But God, sabi nga po ni Jesus, I am the resurrection and the life. The one who believes me will live even though they die. Yan ang pangako ng Panginoon. Yung pong resurrection, return to life, pagbabalik buhay. Yun nga po, no, ha? At kung hindi siya nag-resurrect, sabi nga ni Paul, walang kwenta lahat itong ginagawa natin. Pero praise be to God, no, ha? He resurrected. Amen po ba? Nakita niya yung mga disciples niya, 500 yung nakita siyang umakyat sa langit. And at the same time, why do you think these disciples are willing to die for Him? Because they saw Him resurrected. And the one who believes in me will live even though they die. So you just believe, and you will have eternal life. That's what the Lord Jesus Christ said. Okay. He came to assure us that heaven is our home. Woo! Praise be to God. Napakaganda, sabi nga po niya dito sa John 14:1-2, do not let your hearts be troubled. Kasi alam mo, lalo na ngayon, maraming problema, marami tayo. Mga nababasa ko ngayon, maraming namatay, maski mga kapatiran, But do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi niya, in my Father's house has many rooms. So, sabi na iba, mansion. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Woo! Well, that is His assurance, mga kapatid. So, sabi nga, whether we like it or not, we will die. Amen? But the good news is, when we die, sabi nga, absent with the body is present with God, and that is His promise that we will be with Him, with God, and He prepare a place for us. Hallelujah. Verse 11. Ito na nga pala ito. He came to prepare us to live in a way that influences others. Mahalaga ito. Amen po ba? So kaya nga sabi sa Bible, we must become like the Lord Jesus Christ. Amen? To live a life that is pleasing to Him. That we will truly shine. Sabi nga dito po, you are the salt of the earth. Alam naman natin ang salt. Ano bang ginagawa ng salt? Well, not only ito po'y pampalasa, preservative din po ito, para yung mga nung araw wala pang refrigerator doon, para yung mga hindi nabubulok, lalo yung mga karne, para hindi mabulok agad diyan, nilalagyan na ng salt, isda, But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Kailangan po, alam mo yung hindi dapat mawala, ika nga po, yung righteousness sa atin. It is no longer good for anything. Kaya kung minsan kapag ikaw ay you claim to be a Christian, pagkatapos nasisira ang iyong testimony. Kaya mahalaga po na pag-ingatan natin. It is no longer good for anything except to be thrown out and trample underfoot. Now, you are the light of the world. Ito naman sinabi niya, tayo daw po ang ilaw. A town built on a hill cannot be hidden. Of course, kapag sa dilim, makikita mo maliwanag ka agad yan. Pag nagta-travel ka rito, makikita mo sa mga bundok may maliwanag. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Of course, kapag meron kang lampara, ilaw, hindi mo naman ilalagay sa ilalim ng kama mo yan. Amen po ba? Instead, sabi nito, they put it on the stand and give its light to everyone in the house. So, ano mangyayari? So, in the same way, sabi niya, let your light shine before men or others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, we were created by God to give glory to Him. How? By shining. Okay? Let the people see the light in us, the good deeds in us. That's why we, as Christians, my dear brothers and sisters in Christ,
We need to be a good representative of the Lord Jesus Christ. We are ambassadors of Christ. That's why we need to live a life that is pleasing to Him. The people will truly follow and admire. Why? Because of our goodness. Okay? Hindi po yung kayabangan, kundi yung dahil sa ating kabutihan, sa ating kapwa, sa ating pagmamahal sa kapwa. Yan po ang dapat nating gawin as Christians. Yan ang tinuro sa atin ng Panginoon. Number 12, He came to establish the church. Okay? Yes, siya po ang nag-establish ng church. At kung babasahin nyo nga po rito sa Colossians 1:18 that He is the head of the church. Sabi pa rin dito sa Matthew 16:18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overcome it. So, praise be to God. No, ha? He is the head. He is the head po ng ating church. Right? Yung church natin. And this church, brethren, someday will be raptured pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And He is the head of our church. And right now, while we are here, we need to do what God wanted us to do. Ano pa pinapagawa sa atin ng Panginoon? We have to share the good news. My dear brothers, come, ano sabi niya? Go and share the good news to everyone. Ha? Make disciples. Yan po ang trabaho natin. That's why I'm here sa lugar na ito. And discipling people, okay? And you, wherever you are, kaya po ay pinadala ng Panginoon dyan. Sabi nga ng Bible, you did not choose me, but I have chosen you and appointed you to go. To go where? Kung saan ka nandun ngayon, doon ka pinadala ng Panginoon, okay? At kung saan ka ngayon, let your light shine. Amen ba? Doon mo ipakita talaga na marami kang madala sa Panginoong Jesucristo. Amen? Ano pa? He came to get us ready for His coming. Woo! He is coming back. Buhay po siya, but He is coming back. Nasa sa langit siya, preparing a place for us, brethren. And as He was here, of course, no, ha, may kota ang Panginoon sa mga maliligtas. Pero, you know, all the signs na talagang malapit na. Pag-uusapan natin mamaya yan. Sabi dito, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Okay? Hindi niya sinabing, okay, December 25, 2025, I will come. Hindi, wala eh. Bakit? So that ika nga po, hindi yung talagang bukal sa loob natin ang pagsunod sa Panginoong Kristo, bukal sa Panginoon, hindi tayo magiging hypocrite. Ika nga po, sabi nito, no, ha? So we don't know when it will come, but ang inasabi niya, be ready, but understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Because the Son of Man will come at an hour when you do not expect it. But again, there are signs already na nakikita po natin, the falling, ika nga po, yung pagtalikod sa katotohanan, sa Panginoon. Nakikita po natin yung pagtalikod sa pananampalataya as we grow, no, ha? As time goes by, wickedness abound. Yun nga po nangyayari. Pero as Christians, we must truly shine naman po. Kailangan ipakita natin ang kabutihan. Amen po ba? Makita na ng mga tao ang kabutihan sa atin and they will glorify God. So you need to be ready. Ika nga po. So ano nangyari? Well, mission accomplished, brethren. And what are we waiting? We are waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. But the question is, are you ready, my dear brothers and sisters in Christ? Handa ka na ba? Unless you truly trust Him alone for your salvation, unless you receive Him as your Lord and Savior, there is no salvation for you. That's why kung hindi mo matinatanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, inaanyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Let us put ourselves in the presence of God, a God who gave His only begotten Son to die for our sins. Ang ating Panginoong Jesucristo na namatay para sa iyong kasalanan upang ikaw ay hindi maparusahan. Paano yan? If you confess your sins to God, He is faithful and just and He will forgive all your wrongdoings. Let's all pray. Panginoong Diyos, inaamin ko po, ako ay makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala. Panginoong Diyos, naniniwala po ako na yung anak mong si Jesucristo ay namatay sa krus
upang bayaran ang lahat kong kasalanan. Siya po ay namatay, ngunit muling nabuhay upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inaanyayahan ko po, ikaw, Jesucristo, binubuksan ko ang pinto ng aking puso. I accept you, Jesus Christ, as my Lord and Savior. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Inaalay ko na ang aking buhay sa iyo at hinihingi ko ang iyong Espiritu Santo na ako'y patnubayan. Bigyan ako ng gutom sa iyong mga salita and help me to worship you in spirit and in truth. Lord, I receive you. I receive you, the Holy Spirit. I receive you, Jesus Christ of Nazareth. I receive you, Father, and I receive the gift of eternal life. Maraming salamat po in Jesus Christ's mighty name. Kung ikaw yung nanalangin ng yan, mga kapatid, anytime, anumang mangyari sa iyo, talagang dinibdib mo yung panalangin na yan. You know, if you will not wake up in your bed, you will wake up in heaven. Hallelujah! Isang mapagpalang araw sa bawat isa na sumusubaybay ng ating live streaming. At ngayong linggo ay halos lahat ng mga Christian churches all over the world ay sineselebrate ang Easter Sunday. At ito yung pag-alala sa death and resurrection of our Lord Jesus Christ. At tunay na napakahalaga na gunitain natin ang araw na ito ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat alam naman natin kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nag-resurrect. Sabi nga ng Bible, masasayang yung ating pananampalataya. At kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay namang muli, sabi din doon ay maring manatili din tayo doon sa kasalanan. At isa pa, kung hindi nabuhay namang muli ang ating Panginoon Jesucristo, hindi rin tayo makakaasa ng buhay na walang hanggan. Ngunit alam naman natin na ang Panginoong Jesucristo sa ikatatlong araw ay nabuhay namang muli. Kaya nga itong linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay lagi natin itong sineselebrate at tinatawag natin itong Resurrection Sunday, sapagkat ito yung araw ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit isa lang sa ikinalulungkot ko kapag nagkakaroon ng tinatawag na Holy Week, na celebration, especially sa ating bansa, ay maraming mga tao ay hindi talaga naiintindihan ang kahalagahan nito. At isa pa ay hindi rin nila alam kung paano dapat ito isiniselebrate o kino-commemorate o inaalala. Sapagkat especially kapag nagkakaroon ng Holy Week sa Philippines ay marami ang ginagawa nilang pamamaraan ng pag-alala dito ay sa pamamagitan ng pagpapako din nila sa kanilang sarili. Hindi nila na-realize na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na sacrifice doon sa krus is a once and for all sacrifice. Sapat na yon ginawa ng Panginoong Jesucristo upang tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At sapat na rin yun upang ang tao ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Kaya yung iba sa halip na ang pag-alala ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon, hindi nila alam na yung ginagawa nila, gaya ng pagpapapako sa kanilang mga sarili, at the same time yung pagpipinitensya, ay wala itong kabuluhan. Sapagkat yung lahat ng kakailanganin ng tao para ang tao ay mapatawad sa kasalanan at maligtas ay ginawa na ito ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At yung kanyang kamatayan at kanyang pagkalibing ay hindi nanatili doon, sapagkat sabi nga sa ikatlong araw siya ay nabuhay namang muli at siya ay mananatiling buhay
magpakailanman. Kaya siya po ay pwede nating pagkatiwalaan ng ating buhay sapagkat ang ating sinasambang Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi na natili sa grave, Hindi siya nanatiling patay. At siya po ay nung mabuhay namang muli, siya po ay nananatiling buhay magpakailanman. At siya po ay pwede nating malapitan, pwede natin siyang hinga ng tulong sapagkat siya ay buhay. At kinakailangan lang tayong lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba. Kaya alam nyo mga kapatid, sa Biblia, merong iniwan mismo na paalala ang ating Panginoong Jesucristo kung paano natin commemorate o aalalahanin ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay namang muli. Meron lang akong babasahin dito sa 1 Corinthians chapter 11 beginning verse 23. Ang sabi dito, "For I received from the Lord what I have also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and we had given thanks. He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This is the cup, is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink on this cup, you proclaim the Lord's death until He come.'" So maliwanag na maliwanag yung iniwang ordinansa ng ating Panginoong Jesucristo kung gusto po nating alalahanin yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay namang muli ay sa pamagitan ng communion through breaking of the bread. Ito yung maliwanag na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo upang alalahanin yung kanyang ginawa sa buhay ng bawat isa. Kaya sa oras na ito, mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay dadako sa pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang muling pagkabuhay sa pamagitan ng communion na ating gagawin. At nais ko kung sino man sa atin ngayon ay mayroong inahihandang tinapay at yung tinatawag na alak o grape juice na ating pong iinumin. Ito po ay ating gagawin na pag-aalala sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. Sapagkat doon niya inahabilin kung paano natin aalalahanin yung kanyang ginawa, pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya sa oras na ito ay nais ko na itaas natin ang ating mga tinapay at tayo ay sama-samang mananalangin. Ama, sa oras na ito, sa pamagitan ng tinapay na ito na nagsisimbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus, amin pong inaalala muli ang iyong ginawang walang hanggang pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Na sa kabila, Panginoon, kami ang nagkasala, kami ang dapat na tumanggap ng kaparusahan, ngunit sa iyong pag-ibig sa amin, inalay mo ang iyong buhay, Panginoong Jesucristo, doon sa bundok ng Kalbaryo. 2,000 na mahigit ng taon ang nakakaraan, ay aming inaalala kung paano ka pinarusahan, paano ka binugbog, paano ka nilagyan ng koronang tinig, at kung paano ka sinibat upang ang bawat isa sa amin ay mapatawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. At hindi lamang sa aming mga kasalanan, Panginoon, kundi sinabi mo sa iyong salita na sa pamagitan ng mga latay na tinanggap mo, Panginoon, nagkaroon kami ng
kagalingan sa iba't ibang karamdaman na pwede naming matanggap, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na kahit ang kapangyarihan, Lord, ng COVID-19 ay hindi makakapanaig sa amin dahil sa taglay ng latay na tinanggap mo, Panginoon. Ito ay nagkakaroon ng kapangyarihan maging sa anumang uri ng virus at karamdaman na pwedeng pumasok sa katawan ng isang tao. Salamat po ng marami, Panginoong Hesukristo. At hayaan mo, Lord God, sa pamagitan ng simbolo na ito, ng tinapay bilang iyong katawan, Lord, hayaan mo maging point of contact din ito upang ang lahat ng uri ng aming karamdaman, Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan sa pamagitan ng mga latay na tinanggap mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Marama't Ama, sa iyo ang kapurihan at kadakilaan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Kaya sa oras na ito, pwede po nating kainin ang mga tinapay na ngayon ay nasa ating mga kamay. At pagkatapos niyang kainin ng mga alagad ang mga tinapay, ay pinakita din doon kung paano inaalala yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at yung pagdanak ng kanyang dugo doon sa bundok ng Kalbaryo. Sapagkat sinabi din ng Biblia, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. At isa sa nangyari nga sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay sinibat at mula sa kanyang tagiliran, umagos ang tinatawag na dugo, na kung saan ang dugong ito ang siyang nagsilbing paraan upang tayo ay mapatawad at malilisan sa ating mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, at tayo sama-samang uminom sa saro ng Panginoon at tayo'y panandaliang manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit muli sa iyo upang pasalamatan ang iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Alam po namin kung paano ka sinibat sa iyong tagiliran at umagos, Panginoon, ang dugo na kung saan nagkaroon, Panginoon, kami hindi lamang ng kapatawaran sa aming makasalanan, kundi nagkaroon din kami, Panginoon, O God, ng kalinisan sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa pamagitan ng iyong dugo, Panginoong Hesukristo. At sa oras na ito, aming inaalala ito at hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy mong ilukob din ang iyong banal na dugo sa amin, O God, na ngayon ay nakikiisa sa panalangin. I-cover mo, Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon, nakasama namin sa panalangin ng iyong banal na dugo. Protektahan mo ang bawat isa, O God, sa anumang variant, virus, anumang COVID na sumisira sa buhay ng mga tao sa oras na ito. Lord, nawa itong iyong dugo ay patuloy na magsilbing protection sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng iyong dugo na kung saan ay dumaloy doon sa bundok ng Kalbaryo. Salamat ng marami. At ang lahat ng kapurihan at kadakilaan, binabalik namin sa iyo, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen and amen. Tayo po'y uminom sa saro ng ating Panginoon. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Maranatha, Lord.
Purihin ang Panginoon at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon Diyos. Enjoy the Easter Sunday celebration and glory to God. Praise be the name of the Lord. God bless you mga kapatid. Purihin po ang Panginoon Diyos. Let's continue to praise our God where He lives. Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry grave. Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause you gave me from the everlasting to the world believe the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you died. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry grave. Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause you gave me from the everlasting to the world believe the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you died. 'Cause you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you died. 'Cause you gave me from the everlasting to the world believe the Father's only Son. 'Cause you gave me